Magluluto na naman ako ulit ng uulamin namin. Mismong palengke ako namimili dahil dito ko lang tumabibili itong pako na gulay. Ito na naman ang cravings niya kaya bumili ako ng isang tali na halagang 30. My pronunciation is Bisaya, but it's good because I'm speaking hard in Tagalog even I'm Bisaya. That is what we call bibili na tayo ng isda. Bibili din ako ng mga Ricardo para sa tinula ko at saka tanglad. Nung nasa Mindanao pa ako, number 1 ko talagang panglagay itong tanglad sa sinabawang isda. Mabango kasi. Kung maraming ahas sa paligid ng bahay nyo, tanim lang kayo ng tanglad. Dahil sa amoy nito, nababahuan ang mga ahas. Naghahanap ako ulit ng chiko. Wala pa rin eh. Season din pala yung prutas na yun. Sa inyo po? Chiko? Ay, wala. Ito pala yung nabili kong pako sa halagang 30. Kung sa probinsya namin ito, ibibinta mo kahit 10 piso, mag-away pa kayo ng bibintahan mo. Ang luto nito ay igigisa na may sardinas. Tapos may kamatis, the best. Dahil cravings mo, lutuin mo. Siya ang pinuluto ko kasi di ko alam kung anong gusto niyang luto. Kaya pinabiyaan ko lang kung anong gagawin niya sa pako. Galit pa nga at konti lang yung nabili ko. At yun na nga, naluto na. Ako naman ang susunod. Na puro kamatis na lang, wala na halos makitang pako. Ito pala yung mga Ricardo ko sa lulutuin kong sinabawang isda. Talbos ng kamuti sabay okra. Di ko alam kung anong pangalan ng isda. Unang pakulo ay di ko muna nilagay yung luya. Pag nasobrahan kasi sa kulo ang luya ay naanghang. Kaya di ko muna nilagay pati yung tanglad. Kaya sa pangalawang kulo ko na nilagay lahat. Habang nagluluto ako ay sinabay ko na din yung paglalaba ko. Kailangan ko na maglaba at medyo marami-rami na. At yun lang.